May panawagan na muling buhay ng gobyerno ang peace talks sa New People's Army kasunod ng engkwentro sa Negros Occidental. Samantala, walang aktibong sundalo ang bahagi ng umano'y destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hindi katanggap-tanggap at mariing tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbuhay sa peace talks sa New People's Army. Panawagan ito ng ilang dating peace negotiators sa ilalim ng mga administrasyong Aquino at Duterte mula 2014 hanggang 2020. Kasunod ng engkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong April 19 kung saan 19 na mga umano'y rebelde ang nasawi. I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple, and it's terrorism. Plain and simple. Muli ring ipinagtanggol ni Teodoro ang operasyon ng militar sa Negros Occidental, kasabay ng banat sa mga militanteng grupo. At ito, bunga ng report ng community. Nagsumbong ang community. Hindi naman basta-basta sasagot ang armed forces na walang ganyan. Pero yung noise na ginagawa ng iba, lalo na yung entitlement ng iba, na kunwari cause-oriented o progresibo, na wala naman doon, na magdedepensa sa nag-aalsa armas sa gobyerno, hindi tama ito. Lalong-lalo na sa harapan ng mga sundalo na nagsasakripisyo ng buhay araw-araw. Samantala, walang aktibong sundalo ang natukoy bilang bahagi ng umano'y planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos Jr. Paulit-ulit at hindi na bago ang ugong ng mga ganitong ulat. Ngunit kampante ang kalihim sa pagiging profesional ng Armed Forces of the Philippines, kaya't hindi anya kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. I think the last source was Senator Lacson. He is a source that should be given to be listened to, no? Because he knows of what he speaks. So, be that as it may, wala pa kaming tutumbok na any active duty na members of the armed forces nakasama sa kahit anumang destabilization plot. Pero siyempre, maraming gusto mag-engganyo. Because, why? Its credibility is high. So it is a lucrative target for anybody who wants to destabilize the government. Higit sa 700 na mangingisda naman sa Ilocos Norte ang hindi makapalaot at apektado ng nagpapatuloy na Balikatan Exercises 2026. Ngayong araw, ipinamahagi sa kanila ang mga ayudang grocery packs ng pamahalaan, pati na cash assistance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pag sinabi ng mga kapulisan na bawal pumalaot, sumusunod naman kami, sir. Ngayon, sir, binigyan po kayo ng grocery pack, saka meron din pong cash assistance. Gaano kalaking tulong po ito? Malaking tulong para sa amin, sir. Gawa ng hindi naman kami nakapapalaot pagka ganitong may balikatan, sir. Ipinaliwanag din sa kanila ang kahalagaan ng balikatan bilang pagsasanay sa pagprotekta sa soberanya at exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi po ito tulong. Ito'y obligasyon namin sa inyo. Ang tulong, obligasyon, kasi trabaho ng gobyerno pangalagaan ang lahat ng Pilipino. It is very important that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone because that is for them. Idarao sa susunod na linggo sa Ilocos Norte ang mahalagang aktibidad ng balikatan, kabilang na ang counter-landing live fire exercise at maritime strike bago ang pagtatapos ito sa Biyernes. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.